Sa kabilang banda, sa pamilya Lindon. Hawak ni Daryl ang kamay ni Yvonne sa isang mahigpit na mahigpit, siya ay wasak na wasak. Halos kalahating oras na, ngunit ang mga mata ni Yvonne ay masikip pa rin, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng muling pagkuha ng kamalayan na nararamdaman ni Daryl na lubos na nalulula. Yvonne, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring gisingin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Humihikbi si Daryl, tumulo ang luha niya sa shirt niya. Ang kanyang shirt ay duguan pagkatapos ng labanan sa Kunlun Mountain. Tumulo ang luha niya sa mga dugo. Hindi mapigilang umiyak si Daryl. Ang kanyang katapatan ay maaaring kahit na ilipat ang langit. Biglang lumipat ng bahagya ang mga daliri ni Yvonne. Nagulat ito kay Daryl at halos tumalon siya. Napatingin siya kay Yvonne at inisip kong imahinasyon lamang niya ito. Tapos, mahinang singhal ni Yvonne habang dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Yvonne! Sigaw ni Daryl. Tapos niyakap siya. Mahigpit ni Yvonne. Salamat sa mabuti, ayos ka lang. Mabuti ka lang. Lumipas ang isang oras mula nang kunin ni Yvonne ang Phoenix Pill, ngunit naramdaman ni Daryl na parang isang siglo. Nang napagtanto niyang mas mainit ang katawan ni Yvonne, naging emosyonal si Daryl. Akala niya ito ang pinakadakilang regalo ng Diyos na nakuha muli ni Yvonne. Ang kamalayan ni Yvonne ay mahina pa rin at maputla, sumandal siya sa dibdib ni Daryl at mumiti. Daryl, hindi ako nangangarap, di ba? Hindi ako patay? Tama yan, hindi ka namatay. Hindi ka namatay, Ti. Nanginginig ang buong katawan ni Daryl. Ikaw, anong nangyari sa iyo? Bakit ka puno ng dugo? Daryl. Bago pa magsalita si Daryl ay tumunog na ang kanyang cellphone. Siya ay masindak kapag siya ay tumingin sa screen. Ang tumawag kay Lily. Bumuntong hininga si Daryl, nagdadalawang isip siya bago niya sinagot ang tawag. Kapag nakakonekta ang tawag, narinig niya ang boses ni Samantha. Daryl. Isa kang taong walang puso. Hindi kita mapapatawad kung may mangyari kay Lily. Si Samantha iyon. Malakas siyang umiyak, ni hindi niya hinintay ang sagot ni Daryl. Ang aking mahirap na anak na babae ay hindi lamang nakilala ang isang walang puso na bastard. Sumakay pa siya sa isang aksidente sa sasakyan. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Ibalik mo sa akin ang aking anak. Ibalik mo sa akin ang aking anak. Ano? Nabigla si Daryl nang marinig ang sinabi ni Samantha. Nanginginig siyang tumayo. Si Lily ba ay naaksidente sa kotse? Nakaramdam ng pag-aalala at pagkonsensya si Daryl. Yvonne, kailangan kong magmadali sa ospital. Nagpanik si Daryl, gusto na niyang umalis. Mabilis na tumalon si Yvonne mula sa kama at sinabing, sasamahan kita. Tumango si Daryl, hinawakan niya ang kamay ni Yvonne sa mahigpit na pagkakahawak at dali-dali silang umalis. Sa isang ospital sa Donghai City. Dose-dose ng mga tao ang natipon sa harap ng emergency room at lahat sila ay mula sa pamilyang Lindon. William, Elsa, at ilang iba pang nakababatang kasapi mula sa pamilyang Lindon ay naroon. Pati ang lola nila nandoon. Matapos ipaalam ni Samantha sa kanyang pamilya ang tungkol sa aksidente ni Lily, nag-alala si Lola Lindon na maisakit tungkol sa kanyang apong babae. Kahit na hindi siya si Lily ang paborito niya, siya pa rin ang kanyang apo sa biological. Hindi pa nakakalipas, ibinigay ni Lily ang lahat ng perang kinita niya mula sa kanyang live show upang matulungan ang pamilyang Lindon. Nagpapasalamat si Lola Lindon sa kanyang nagawa. Umupo si Samantha sa upuan sa may pasilyo habang hindi siya mapigil na umiyak. Isang batang lalaki na may malaswang buhok ang nakatayo sa labas ng operating room. Siya ay naninigarilyo ng sigarilyo, hindi niya pinansin ang karatulang tiwalang paninigarilyo sa tabi niya. Ang binatang iyon ang siyang salarin, ang driver na bumangga kay Lily. Ang buong pamilya ay tinitigan siya sa galit. Paano ka nag-drive? Tanong sa kanya ni Lola Lindon habang hawak ang kanyang stick. Ang batang may malakit na buhok ay nagmaneho ng isang mamahaling kotse, isang Maserati. Dapat ay bahagi siya ng isang mayamang pamilya dahil mayroon siyang kotse na ganoon sa ganoong kabataang edad. Hindi niya ginawa mukhang pamilyar sa anuman sa kanila, marahil ay hindi siya mula sa Donghai City. Si Lily ay malubhang nasugatan at wala pa silang nakakakuha ng update tungkol sa kanyang kalagayan.
Tiyak na gastos ang binata ng isang mabigat na halaga. Hindi pinansin ng binata si Lola Lindon, siya nagpatuloy sa pag-usok ng kanyang sigarilyo. May nasagasaan ka. Hindi ka ba nasisiraan ng loob doon? Gaano kayabang? Tama yan. Pinatakbo mo ang pulang ilaw. Anong uri ng ugali ito? Magpakita ng paggalang, kami ay mula sa pamilya Lindon. Hindi natiis ng mga nakababatang miyembro ng pamilya Lindon ang masamang ugali ng binata. Siya ang sanhi ng aksidente at gayon pa rin kumilos siya ng mayabang. Ipinakita ng security camera na naubusan na si Lily ng yaong tirahan. Tumawid siya sa kalsada sa pedestrian tawiran ng berde ang ilaw. Pinatakbo ng binata ang pulang ilaw at sinaktan si Lily. Ito ang madalas kong pagmamaneho. Ano sa palagay mo ang maaaring magawa upang baguhin iyon? Mahinahon na tugon ng bata. Huminga siya ng malalim at hinipan ang usok kay Lola Lindon. Ikaw at ang iyong pamilya ay dapat tumigil sa pagsigaw. Maaaring may nasaktan ako, ngunit kahit papaano, hindi ako tumakas. Ano ang magagawa mo dito? Hindi mo kailangang kumilos ng mayabang sa harap ko. Ang pamilyang Lindon ay wala sa akin, ang kapatid kong babae ay si Angela Angel, buong pagmamalaki niyang pagsasalita. Si Angela Angel ay isang sikat na artista, at ang binatang iyon ay si Don Angel, ang kanyang nakababatang kapatid. Si Angela, ang nangungunang babaeng artista, ay nasa Donghai City para sa kanyang konsyerto. Siya ay lubos na kagalang-galang sa industriya ng aliwan, ang kanyang kamalian lamang ay ang kanyang kilalang kapatid, Don. Si Don ay isang mayabang na tao. Umasa siya sa reputasyon ng kanyang kapatid sa industriya ng libangan upang manatiling mayabang at mayabang. Nasa Donghai City siya para sa concert ng kanyang kapatid. Napagpasyahan niyang manatili sa lungsod ng ilang araw matapos ang pagtatapos. Plano niyang umalis sa araw na iyon, hindi niya inaasahan na masangkot sa isang aksidente sa halip. Hindi siya nag-alala dahil hindi siya lasing at hindi rin siya tumakas sa eksena. Nakatext lang siya sa ng kanyang telepono at hindi pinansin ang ilaw ng trapiko. Siya marahil ay kailangan lamang upang matumbasan ang Lindon pamilya na may ilang mga pera mula sa kanyang insurance. Marahan na sinabi ng isang pamilya Lindon na aalala ko. Ngayon nasa magazine siya ang kapatid ni Angela. Ano? Kapatid iyon ni Angela? Nabigla ang lahat. Si Angela ay sikat sa industriya ng aliwan sa higit sa 10 taon. Maraming tao ang magtrato sa kanya sa tuwing gaganapin niya ang kanyang mga konsyerto. Si Angela ay malapit din sa maraming madilim na lipunan. Ang mag-anak na Lindon ay hindi nais na magdulot ng anumang hidwaan sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit naging mayabang si Don. Siya ay kapatid ng isang sikat na artista, mayaman at makapangyarihan siya. Nahihiya si Lola Lindon. Nang makita niya ang pag-aalangan ng pamilya ng Lindon, Don lumingon kay Samantha at sinabi, ang ginang na sinaktan ko ay ang iyong anak na babae. Gusto kong malaman, hindi nagamit ang mga mata niya sa pagtawid niya sa kalsada. St. Sinusubukan ba niyang patayin ang sarili sa pamamagitan ng pagtakbo sa gitna ng kalsada? Tumatakbo siya sa kalsada, she deserve it. Mayabang na dagdag ni Don. Galit na galit si Samantha nang marinig ang mga salitang iyon, ngunit hindi siya nangahas na labanan. Siya ang kapatid ni Angela. Isang tawag lang sa telepono mula sa kanyang kapatid ang sapat upang makuha ang mga tao mula sa madilim na lipunan ng Donghai City upang maghanap paghihiganti para sa kanya. Ang natitirang miyembro ng pamilya Lindon ay naramdaman din na masyadong mayabang si Don, ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na sabihin ang isang salita. Sa wakas, hindi na nakatiis si Elsa. Si Lily ay gamit ang pedestrian tawiran kung berde ang ilaw. At ikaw? Pinatakbo mo ang pulang ilaw. Sa palagay mo ba nasa tama ka? Alam ng lahat sa Donghai City ang tungkol sa dalawang magagandang ginang sa pamilyang Lindon, sina Lily at Elsa. Si Elsa ay matapang at mabait, hindi siya natakot kay Don. Tulad ng pagsasalita ni Elsa, isang hinila ng babae ang kanyang mga braso at umiling siya habang mahina ang sinabi, Elsa, tigilan mo na ang pagsasalita. Ang kapatid ni Don na si Angela ay isang sikat. Ang pamilya ng Lindon ay hindi nais na makahanap ng anumang problema sa kanya.
Si Elsa ay hindi nasiyahan, ngunit hindi siya nagsalita pa. Tinitigan ni Don si Elsa at ngumiti. You are you. Kagandahan, makakagawa pa rin ako ng mayabang kahit may nasaktan ako. Kaya, ang kanyang kapatid na babae ay may koneksyon sa maraming mahahalagang tao sa Donghai City. Ito ay isang simpleng aksidente lamang sa sasakyan, mabilis niya itong maaayos. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pamilyang Lindon. Ang buong pamilya ng Lindon ay walang imik. Bigla, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa pag-angat ng pasukan. Ang kapatid mo ay si Angela, at binibigyan ka ng karapatang kumilos ng mayabang matapos matamaan ang isang tao gamit ang iyong kotse. Si Daryl ito, ang mga mata ay namumula ng pula. Sinundan si Yvonne sa likuran malapit, hindi niya mapigilan siya. Kung may mangyari sa aking asawa, gagawin mo gantihan mo ito sa buhay mo. Halos mabaliw si Daryl. Siningil niya ng tuluyan at hinampas si Don. Slam! Isa lamang itong suntok at lumipad. Paatras ng 10 metro si Don, lumapag siya sa sahig matapos niyang maabot ang desk. Agad siyang sumuka ng isang dugong-dugo. Ang mga nar sa counter ay tumili at nagtago. Maraming tao ang nagsimulang magtipon sa paligid ng koridor. How dare you hit me? Mamamatay ka para dito. Sigaw ni Don habang nakatitig kay Daryl ng sobrang galit. Humakbang si Daryl at kinuha ang kwelyo at patuloy na sinuntok. Tahimik ang buong ospital at kaya nila pakinggan ang tunog ng bawat suntok. Lahat ay kinabahan. Pagkatapos huminto si Daryl. Namamaga ang mukha ni Don at nawala na rin ang ilan sa mga ngipin sa harap. Galit na galit si Daryl. Labis siyang nag-alala sa kanyang paglalakbay patungo sa ospital. Nang marinig ang mga mayabang na salita ni Don, hindi na niya napigilan ang pag-init ng ulo. Mabuti pang ipagdasal mo na walang mangyaring masama sa asawa ko. Kung hindi, tatapusin kita. Sigaw ni Daryl. Nakakatakot ang itsura niya. Ang kapaligiran ay panahunan. Parang nakakatakot ang mga mata ni Daryl. Nanginginig si Don nang tumingin sa kanya, ngunit hindi siya natakot nang maisip niya ang kanyang kapatid. Tinuro niya si Daryl at sinabi, maghintay ka lang. Maghintay ka rito at makikita mo. Pagkatapos, tumalikod si Don at sumugod sa pag-angat. Nang marating ang ground floor, hinugot niya ang kanyang cellphone at idinyal ang number ni Angela. Sinagot kaagad ang tawag. Nakakaawang umiiyak si Don. Ate, binubuli ako sa Donghai City, dapat mo akong tulungan. Dahil sa kanyang relasyon kay Angela. Matatakot siya ng mga tao saan man siya magpunta. Walang nangahas na patulan siya bago ang araw na iyon. Natapos lang ni Angela ang kanyang tungkulin bilang isang mentor para sa isang programa sa pagkanta. Nasa dressing room siya habang nakatawag siya sa kapatid. Don, nagkagulo ka na ba ulit? Sumagot si Don, ate, hindi ko kasalanan. Tinamaan ko, G. Babae sa isang aksidente sa sasakyan, at siya ay mula sa pamilya Lindon ng Donghai City. Sinimulang hampasin ako ng pamilya nang hindi naunawaan ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ang isa sa kanila ay sobrang mayabang na sinabi niyang papatayin niya ako. Bumuntong hininga si Angela at tinanong, nagsasabi ka ba ng totoo? Mabilis na dagdag ni Don. Ate, bakit ako magsisinungaling? Video call tayo upang makita mo ang aking mga sugat. Fine. Stop whining. Inaaliw siya ni Angela, tawagin ko ang isang kaibigan. Isa siyang kilalang tao sa Donghai City. Dadalhin ko siya sa iyo. Ako ay lalapit mamaya. Tumabi siya pagkatapos nito. Sa pasilyo sa emergency room. Nang makaalis na si Don, tinipon ng pamilya Lindon ang kanilang mga saloobin at sinimulang sawayin si Daryl. Nababaliw ka ba? Bakit mo siya sinaktan? Alam mo ba kung sino siya? Wala kang silbi. Hindi lamang ikaw ay hindi tumutulong, ngunit nagdudulot ka rin ng mas maraming problema para sa aming pamilya. Kahit na alam ng lahat na mali si Don, walang sinumang papayag sa ginawa ni Daryl. Lahat sila inis sa kanya. Tumayo si Samantha at tinuro si Daryl. Ikaw bastard. How dare you show up here? Get lost. Umalis ka. Galit na galit si Samantha, siya ay lumingon sa kanyang pamilya at sinabi,
ang taong walang silbi na ito ay nakikipagtalik sa likuran ni Lily bumalik walang hiya. Habang nagsasalita siya, tinuro niya si Yvonne at sinaway. This is the BTC. Wow! Nagulat ang pamilyang Lindon nang marinig iyon, sila ay nakatitig kay Yvonne na may paghamak. Hindi nila inaasahan na ang panganay na anak na yaong ng pamilya ay makikipag-ugnay kay Daryl. Si Yvonne ay kilala bilang diyosa ng Donghai City. Walang inaasahan na pipiliin niyang makasama ang isang tulad ni Daryl. Sa kasani na Yvonne at Jeremy, napansin na nila na mayroong hindi tama sa pagitan nila. Hindi nila inaasahan na dahil ito sa isang relasyon. Nakakahiya naman. Napakadiri, Miss Young. Tumawa si William at sarkastiko na sinabi, ang kasumpa-sumpa na diyosa ng ang Donghai City ay mayroong natatanging panlasa. Nagtawanan ang lahat sa sinabi ni William. Kinagat ng labi ni Yvonne, pulang-pula ang mukha. Kinagat ni Yvonne ang kanyang labi. Ang nais lamang niyang malaman ay ang kalagayan ni Lily, hindi niya inaasahan na pagagalitan nila siya sa ganoong pamamaraan. Pinayapa siya ng kanyang pamilya sa buong buhay niya at iginagalang siya ng lahat. Nang marinig niya ang mga nakakahiyang salita mula sa pamilyang Lindon, pakiramdam niya ay walang magawa at nais niyang itago. Hawak ni Daryl sa kanyang galit at marahang sinabi kay Yvonne, hintayin mo ako sa sasakyan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kalagayan ni Lily. Walang point para makipagtalo siya sa pamilyang Lindon. Tumango si Yvonne at umalis na may isang mabigat na puso. Nang umalis si Yvonne, galit na galit si Lola Lindon. Tinuro niya si Daryl at sinabing, bastard. Paano napunta ang aming pamilya sa isang basurang manugang? Hindi ka welcome dito. Mawala ka. Hindi mo ba kami narinig? Mawala ka. Itinuro ng buong pamilya si Daryl habang pinagagalitan nila siya. Nakapikit si Daryl at mahigpit ang mga kamao. Siya ay galit na galit at halos sumabog, ngunit siya tried hard upang makontrol ang kanyang sarili. Nais lang niyang malaman ang tungkol sa kalagayan ni Lily. Ay siya okay? Ding! Bumukas ang pinto sa emergency room. Ang Chief of Staff ng ospital na si Shelley Sullivan ay lumabas ng silid, mukhang pagod na siya. Tinanggal niya ang kanyang puting balabal at iyon ang perpektong katawan na gustong-gusto ng lahat ng mga tao. Chief Sullivan, kumusta ang aking anak na babae? Tanong agad ni Samantha. Bumuntong hininga si Shelley at sumagot, huwag kang mag-alala. Napakaswerte ni Lily. Ang isang normal na tao ay hindi marahil makarating pagkatapos ng isang aksidente. Siya ang patuloy na may isang ngiti. Mabuti na siya ngayon. Mayroong ilang mga bali ng buto at nagtamo siya ng ilang mga pinsala sa ulo. Akala ko magtatagal siya sa isang pagkawala ng malay. Ngunit nagising siya. Pupunta ako at kukuha ng tingnan mo ang kihis kanya. Maaari kayong magpunta upang makita siya. Pasensya na si Stella at naglakad pabalik sa office niya. Nang malaman niya na okay si Lily, bumuntong hininga si Samantha habang naglalakad papunta sa ward. Sumama rin sa kanya ang pamilyang ang Lindon at si Daryl. Ay sumunod sa likuran nila. Sa ward, nakahiga si Lily sa kama, ang mukha niya ay maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Sa wakas, nakaramdam ng kaluwagan si Daryl. Mabuti si Lily at mahusay iyon. Labis na nag-alala si Daryl patungo sa ospital. Ngumiti si Samantha at umupo sa tabi ng kama habang hawak ang kamay ni Lily. Natuwa siya ngunit sobrang sumakit ang kanyang puso. Mahal ko, tinakot mo ako. Ang mga mata ni Samantha ay pula. Tama iyan. Si Lola Lindon ay lumakad palapit din sa kama. Sinabi niya, Lilibud, dapat kang magpahinga ng maayos. Nag-aalala ako nang marinig ko na naaksidente ka sa kotse. Ngumiti si Lily at tumingin sa buong silid. Lola, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Umikot ang ulo ni Lily at sumakit ang kanyang katawan. Hindi siya sigurado kung makakaya niya ito. Pinisil ni Daryl ang karamihan at naglakad patungo sa kama, namumula ang mga mata niya habang nakatingin kay Lily. Nakita din siya ni Lily. Pareho silang nagkatitigan ngunit wala sa kanila ang umiimik. Ilang sandali pa, humingi ng tawad si Daryl sa kanya. Mahal ko asawa, humihingi ako ng tawad. Ay, hindi.
Siya maaaring magpatuloy, siya ay nadama labis na nagkasala. Kung mahinahon siyang nakipag-usap kay Lily sa bahay na tirahan, sina Lily at Samantha ay hindi aalis sa galit at si Lily ay hindi makatagpo ng isang aksidente sa sasakyan. Si Daryl ay nakadama ng labis na pagkakasala. Hindi niya inaasahan na tumingin si Lily sa kanya ng blanko at sinabing, "Sino ka?" Biglang ang lahat sa silid ay tumingin rin kay Daryl na tuwa sila na ayaw siyang kilalanin ni Lily. Nagulat si Daryl. "Lily Bud, alam kong galit ka pa rin sa akin. Mangyaring huwag gawin ito sa akin." Tumingin si Lily kay Samantha. "Inay, sino siya? Bakit niya sinabi na asawa ko siya?" Tumawa si Samantha at tinuro si Daryl. "Ikaw na taong walang puso. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ayaw kilalanin ka ni Lily, anong ginagawa mo pa dito? Mawala. Tive na yon." Sinimulang sawayin siya ni William at ang natitira. Ang puso ni Daryl ay nasasaktan. Napasinghap siya habang nakatingin kay Lily at lumabas ng ward. Dapat na magalit sa akin si Lily na ayaw na niya akong kilalanin, naisip ni Daryl. Bibisitahin ko siya ulit kapag hindi siya gaanong emosyonal. Sa ward, pinanood ni Lily ang pag-alis ni Daryl. Siya ay kumunot ng kanyang mga mata at nagtanong, "Ina, sino iyon ang taong iyon?" Puno ng kuryosidad ang mukha ni Lily. "Ano? Hindi ba nakilala ni Lily si Daryl?" Nagulat ang pamilya Lindon. "Ano ang nangyayari?" "Lily, siya ang aming manugang. Hindi mo ba siya naaalala?" Tumawa si William. Lalo pang naguluhan si Lily. "Live-in manugang. William, ano pinagsasabi mo di?" Ang bawat tao ay tumingin sa bawat isa. Iyon ay malinaw na Lily ay hindi pagpapanggap, siya talagang hindi nakilala Daryl. Siya ay maaaring makilala ang lahat ng tao, bakit hindi siya maaaring maalala Daryl? Daryl ay natigilan nang marinig ang sinabi ni Lily sa ward. Humarap siya kay Lily at naramdaman ang isang matalas na sakit sa kanyang puso. Nakalimutan na niya ang tungkol kay siya na si Daryl ay naging blanko. Pagkatapos, tulad ng isang baliw na tao, sumugod siya sa opisina ng chief. Sa opisina, hinawakan ni Shelly ang ilang mga CT scan sa kanyang kamay habang pinag-aaralan niya ang mga ito ng mabuti. Tumayo siya nang makita si Daryl. "Daryl, nandito ka. Ano ang nangyari sa asawa ko? Bakit hindi niya ako maaalala?" Naaalala niya ang lahat maliban sa akin. "Ano ang nangyayari?" Sumugod si Daryl at dinikit ang mga kamay sa balikat ni Shelly habang sumisigaw ng desperado. Nang maramdaman niya ang presyon ng mga kamay ni Daryl sa kanyang balikat, namula si Shelly at sinabi, "Daryl, nakatingin lang ako sa scan ni Lily. Medyo seryoso. Naniniwala akong nagdurusa siya sa selective memory loss." Selective memory loss. Ang puso ni Daryl ay lumubog, natigilan siya. Tumango si Shelly. Pumipili ng pagkawala ng memorya, kung saan ang pagkawala ng memorya sa isang tiyak na panahon. Siya ay hindi maaaring makilala ka, ngunit alam niya ang tungkol sa lahat ng ibang tao. Lumitaw na nawala ang kanyang alaala mula sa nakaraang 3 taon, mahinang sinabi ni Shelly. Narinig niya ang tungkol sa kasal nina Daryl at Lily at sa gayon alam niya na pareho silang ikinasal mga 3 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Daryl ang matinding sakit sa kanyang puso. Ibig mong sabihin ay hindi niya maalala ang lahat ng nangyari sa nagdaang 3 taon. Tama iyan. Tumango si Shelly. Para sa kadahilanan kung bakit nawala ang kanyang memorya, marahil ito ay stress mula sa iba't ibang masasamang insidente, at nais niyang kalimutan ang lahat sa kanila. Kinagat ni Shelly ang kanyang labi at patuloy na sinabi, ang kanyang pagkawala ng memorya ay maaaring pansamantala o maaaring ito ay permanente. Si Daryl ay nahulog sa upuan nang marinig niya iyon. Sa kabilang banda, sa ward, alam ng pamilya Lindon na si Lily ay nagdusa ng pagkawala ng memorya. Samantha ay nasisiraan ng loob sa ilalim ng normal na pangyayari na malaman na ang kanyang anak na babae ay nawala ang memorya nito sa nakaraang 3 taon, ngunit naramdaman niya ang nasisiyahan. Ang kanyang pagkawala ng memorya ay isang pagpapala sa pagkakubli. She had nakalimutan ang tungkol Daryl, at iyon ay ang pinakamahusay na bagay na maaaring mangyari sa kanya. Inay, ang lalaki kanina, patuloy niyang sinasabi na asawa ko siya.
Mayroon bang mali sa kanya? Nagtataka na tanong ni Lily habang nakahiga sa kama. Nakakadiri na si Aman ay magmula sa kung saan at inangkin na siya ay kanyang asawa. May mali sa utak niya. Tumango si Samantha. Ayon si Daryl. Siya ang pinakawalang silbi at walang puso na tao. Siya rin ang kahihiyan ng pamilyang Darby. Ang pamilyang Darby ang nangungunang pamilya sa Jiangnan. Siya ang kanilang pangalawang anak, ngunit nilabag niya ang kanyang mga kapatid at sanhi ang kanyang lolo upang mamatay sa galit. Nagalit si Lily matapos niyang marinig ang sinabi ni Samantha. Paano magkakaroon ng mga katulad niya sa mundo? Oh, aking anak na babae. Ipinakilala ko rin. Sa iyo kamakailan ang kasintahan, sinabi ni Samantha na may isang ngiti at ang kanyang anak na babae ay nawala ang memorya. Ito ang pinakamahusay na oras upang ipakilala sa kanya ang isang bagong kasintahan. Mayroong mga kalalakihan mula sa maraming mayaman at tanyag na pamilya na hinahangaan si Lily. Ito ang pinakamainam na oras upang hanapin siya ng isang magandang tugma. Lahat ng mga lalaking iyon ay mula sa mga pamilya na mas mayaman kaysa kay Daryl. Ngumiti si Lily. Ina, sinasugod mo ako upang magpakasal. Siyempre, kailangan mong makahabol. Karamihan sa mga batang babae na kasing edad mo ay may asawa na. Ngumiti si Samantha. Ang kanyang pangalan ay Wade Clement at siya ay gwapo at mayaman. Bakit hindi mo ako payagan na magpasya sa iyong kasal? Opo. Tumango si Lily. Gagawin ko ang nais mo, ina. Mahusay. Natuwa si Samantha. Si Wade ay anak ng kanyang kaibigan at mukhang matalino siya. Pinakamahalaga, ang kanyang pamilya ay mayaman, nasa negosyo sila sa troso at mayroon silang mga assets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Tawagin ko si Wade. Subukang gumastos ng ilang oras sa kanya. Maaari kanyang alagaan dito. Ngumiti si Samantha. Ayaw sirain ni Lily ang kaguluhan ng ina, kaya tumango siya. Mabuti. Ang memorya ni Lily ay nabalik sa 3 taon na ang nakakaraan, kaya't naalala lamang niya ang pagmamadali ni Samantha na magpakasal siya. Nasa tamang edad ako para sa kasal. Dahil nais ni ina na magpakasal ako sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay susubukan kong gumugol ng ilang oras kay Wade, naisip ni Lily. Ngumiti si Samantha. Napakaganda na nawala sa kanyang alaala ang kanyang anak na babae sa nakaraang 3 taon. Si Wade ay isang matalinong tao, siya ang perpektong tugma para sa iyo. Hawak ni Samantha ang kamay ni Lily at patuloy na sinabi, si Wade ay nasa 1.8 metro ang taas, ang kanyang pamilya ay nasa negosyo sa troso, at mayroon silang mga assets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kinuha ni Samantha ang kanyang cellphone habang nagsasalita siya, at nagpadala ng isang text kay Wade, hiniling niya sa kanya na pumunta sa ospital. Biglang dumating ang isang malakas na ugong mula sa labas ng ward. Nasaan ang pamilyang Lindon? Lumabas ka dito ngayon. Sobrang lakas ng boses na yun. Naglakad. Palabas ng ward ang pamilya Lindon at tiningnan kung saan nagmula ang boses. Nagulat sila. Isang lalaki ang lumakad papunta sa kanila mula sa hagdan. Si Don iyon. Si Don ay binugbog ng masama ni Daryl, namamaga pa rin ang mukha niya, ngunit bumalik siya para maghiganti. May isang magandang ginang sa tabi niya. Siya ay may perpektong figura ng katawan, nakasuot ng isang masikip na tuktok at itim maong, mukha siyang sexy. Si Abay Guy iyon. Mayroong humigit kumulang 20 mga lalaking nakaitim na bihis sa likuran. Siya lahat sila ay malalaki, may mga tatoo sa kanilang mga braso, mukha silang mabangis at hindi magiliw. Matapos bugbugin ni Daryl si Don, tinawag niya ang kanyang kapatid na si Angela. Pagkatapos, tinawag niya si Abay nang mabalitaan niyang may nang-api sa kanyang kapatid. Si Angela at Abay ay dating magkaibigan. Nakilala ni Angela ang magkakapatid na Guy, Brandon at Abay, ilang taon na ang nakalilipas nang siya ay nasa Donghai City para sa isang palabas sa negosyo. Nanginginig si Lola Lindon nang makita ang mga lalaki. Halos hindi niya mahawakan ang kanyang pamalakad. Pumunta ba si Don kay Abby para humingi ng tulong? Ang lakas ng Donghai City sa ilalim ng lupa ay nahati sa 2 mga zone.
Sina Brandon at Abay, ang magkapatid na Guy, ay may kapangyarihan sa kanlurang lungsod. Si Dax ay may kapangyarihan sa silangang bahagi ng lungsod. Nang atake ng Abbess Mother Serendipity ni Emmy Sek ang Sanders Mansion, nawala sa kanyang mga miyembro ang Dax. Ang kanyang impluensya sa Donghai City ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Sina Brandon at Abay ay kumuha ng pagkakataon na salakayin at kunin ang marami sa mga negosyo ni Dax. Sa kalahating buwan, halos ang buong mga kapangyarihan sa ilalim ng mundo ay kinuha ni na Brandon at Abay. Sa kanilang lakas, magagawa nila ang halos lahat ng gusto nila. Nagpanik ang pamilya Lindon nang makita nila si Don kasama si Abay. Galit na tinuro ni Don ang pamilya Lindon at sumigaw, sila ito. Dapat mong turuan sila ng isang aralin. Ang mukha ni Don ay masakit pa rin at galit na galit siya. Tumango si Abay habang nakatitig kay Lola Lindon. Matandang ginang, gaano ka mangahas na kumilos ang iyong pamilya na parang pagmamay-ari ng Donghai City? Maaaring hindi. Sinasadyang masaktan ni Don ang isang miyembro mula sa iyong pamilya, ngunit hindi kanya tinanggihan na bayaran ka. Paano mo tatamaan ang siya na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na gawin mo? Hindi malakas ang boses ni Abay, ngunit may matinding presyon ito. Nagkatinginan ang pamilya Lindon, nag-alala sila. Umubo si Lola Lindon at sinabi, Miss Guy, iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa impluensya ng mga kapatid na Guy sa Donghai City, hindi na siya naglakas loob na magbigay ng puna. Ngumiti si Abay. Isang hindi pagkakaintindihan? Si Abay ay kaibigan ni Angela sa loob ng ilang taon. Iyon ang unang pagkakataon na humingi ng tulong sa kanya si Angela. Kailangan niyang turuan ang pamilya Lindon ng isang aralin. Sinimulan ng mga kalalakihan na palibutan sila, ang pamilya Lindon ay nagkaproblema. Pinalo nila ang kapatid ni Angela at dinala niya si Abay. Ang pamilya Lindon ay nasa malubhang problema. Mahigpit na hinawakan ni Don ang kanyang mga kamao at sumigaw, huwag kang sayangin ang oras sa kanila. Sabihin sa kanila na isuko ang lalaking sinaktan ako. Tatanggalin nila siya sa araw na iyon. Tumango si Abay at malamig na tiningnan ang pamilya Lindon. Sino ang tumama sa kanya? Sabay pakita ng sarili mo. Si T ang pumalo sa kanya. Isang malamig na boses ang narinig bago nila nakita si Daryl na lumabas mula sa koridor. Nasa tabi niya si Shelly. Pareho nilang napag-usapan ang kalagayan ni Lily sa tanggapan ng chief nang marinig nila ang kaguluhan sa labas. Nakita ni Abay si Daryl at natigilan siya. Tapos excited siya. Palaging nais ni Abay na makilala muli si Daryl mula pa nang bigyan siya ng makadiyos na tableta. Nais niyang maging estudyante niya, ngunit tumanggi na tanggapin siya ni Dari. Malubhang nasugatan ang Abbess Mother Serendipity. Daryl, naisip niya na hindi na niya siya makikita. Dahil nakita niya siya ulit. Tiyak na gugustuhin niyang subukan ang lahat upang magawa siyang mag-aaral. Si Lola Lindon ay mabilis na lumakad kasama ang kanyang stick at sinabi, Miss Guy, siya iyon. Ginawa ito ni Daryl. Wala itong kinalaman sa aking pamilya. Si William at ang natitira ay tumango bilang pagsang-ayon. Hindi tayo ito. Si Daryl ang bumugbog kay Don. Hindi ka namin pipigilan kahit na anong gusto mong gawin sa manugang na ito. Agad na tinanggihan ng pamilya Lindon ang kanilang relasyon kay Daryl. Ang walang kwentang Daryl na iyon ay nagkagulo ulit. Bakit naman ang pamilya Lindon ay nais na maging kasangkot, lalo na kung hindi man siya naalala ni Lily? Nag-alala si Shelly, hinila niya ang shirt ni Daryl at marahang sinabi, Daryl, umalis ka na. Mayroong higit sa 20 sa kanila, paano sila matatalo ni Daryl? Hindi nakaimik si Shelly. Ang pamilyang Lindon ay masyadong walang puso upang tanggihan kaagad ang kanilang relasyon kay Daryl. Tumingin si William kay Shelly at sinabi, Chief Sullivan, dapat kang lumayo dito. Karapat-dapat ito kay Daryl dahil siya ang pumalo kay Don, nararapat siyang mamatay. Kung aalis si Daryl, sisihin ni Don ang pamilyang Lindon. Siya na nga. At sinabi, Sister Abay, gusto kong ma-stuck siya sa wheelchair sa natitirang buhay niya. Sigaw ni Don, namumula ang mga mata niya. Siya ang pumalo sa iyo. Sa wakas ay tinipo ni Abay ang kanyang mga saloobin. Tumango si Don. Tama yan, siya yun. Siya yun.
He cannot help you with this, malamig na tugon ni Abay. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang naglakad papunta kay Daryl at hinawakan ang braso. Umiti siya at binati, Master. Ano? Natigilan ang lahat, hindi sila makapaniwala. Ano ang nangyari? Bakit tinawag ni Abay si Daryl bilang Master? Ang buong palapag ay nasa buong katahimikan. Natigilan din si Shelly. Tumingin si Daryl kay Abby at sumagot, ano ang sinabi ko sa iyo kanina? Hindi mo ako matawag bilang Master bago ako pumayag na kunin ka bilang estudyante ko. Hindi pa ako pumayag dito. Nais ni Abay na matutong makabuo ng elixir. Napakagatlabi siya habang kinakayan ang mga braso ni Daryl. Master, please take me as your student. Please, T. Wow! Ang mga lalaking sumama kay Abay ay nagulat din, hindi nila ito maintindihan. Si Abby ay palaging isang matigas at mabangis na tauhan, iginalang siya ng lahat sa Donghai City. Hindi pa nila siya nakikita sa ganoong banayad na pamamaraan. Kahit na siya ay maganda ang tunog. Wala sa kanila ang naglakas loob na magpatuloy na panoorin ang eksena nagbukas. Guro, tanggapin mo ako bilang iyong mag-aaral. Mangyaring di. Mahinang sabi ni Abay. Hindi na siya matiis ni Daryl. Bumuntong hininga siya at sinabi, pag-uusapan natin ito mamaya. Ngayon, si Don ay tumama ang aking asawa kasama ang kanyang kotse at inangkin na karapat-dapat ito. Paano namin haharapin ito? Nanginginig si Abay nang marinig iyon. Naglakad siya patungo kay Don. Sampal! Tinaas niya ang kamay niya at hinampas ang mukha ni Don, hindi inaasahan ang malinaw na tunog ay ikinagulat ng lahat doon. Hinawakan ni Don ang mukha niya, galit na galit siya at nagulat. Sister Abay, anong ginagawa mo? Pinagalitan siya ni Abay, manahimik ka. Humingi ka ng tawad ngayon. Sister Abay, ako, umiiyak si Don. Pinangako sa akin ni Abay na magtuturo siya sa kanila ng isang aralin. Bakit niya ako sinampal? Sino itong Daryl? Naisip ni Don. Maraming tanong si Don sa isip niya, ngunit ay hindi siya naglakas loob na tanungin sila. Sorry, pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Gagawin ko bumawi sa iyo. Tumango si Don at yumuko habang nagsasalita, hindi na siya mayabang. Hindi nagsalita si Daryl. Sinamaan niya ng tingin si Don, saka tumalikod at naglakad pababa ng hagdan. Master, hintayin mo ako. Pinadyak ni Abay ang kanyang mga paa at hinabol ang lalaki. Master, tanggapin mo po ako bilang inyong estudyante. Mangyaring hindi titigil si Abay. Nang marating nila ang lobby sa ground floor, tumigil si Daryl at sinabi, mabuti, tatanggapin kita bilang aking mag-aaral. Gusto lang ni Daryl na umalis siya, kaya't nagpa siya siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan sa ngayon. Talaga? Tuwang-tuwa si Abay na niyakap niya si Daryl at halik sa pisngi. Ano? Bago pa maipon ni Daryl ang kanyang saloobin, lumuhod kaagad si Abay sa harapan niya. Master, mangyaring tanggapin ang bow na ito mula sa akin bilang iyong mag-aaral. Yumuko si Abby kay Daryl at saka tumayo ng masaya. Guro, kailan mo ako magsisimulang magturo sa akin upang makabuo ng mga elixir? Excited na tanong ni Abay. Makikita natin ang tungkol doon bukas. Kailangan ko ng kapayapaan at tahimik, huminto ka sa pagsunod sa akin. Naiinis na ako. Mabilis na lumabas si Daryl palabas ng ospital. Guro. Ngumiti si Abay. Guro, maghihintay ako sa iyong tawag bukas. Huwag kalimutan dapat mo akong turuan ng paraan upang makabuo ng elixir. Kinawayan ni Daryl ang kamay ng hindi lumilingon. Nang siya ay lumabas sa ospital, lumakad si Yvonne papunta sa kanyang stilettos. Kumusta si Lily? Nag-aalalang tanong ni Yvonne. Bumuntong hininga si Daryl at mapait na sinabi, ligtas siya sa ngayon, ngunit naghihirap siya sa pagkawala ng memorya. Hindi niya matandaan ang anumang nangyari sa nakaraang 3 taon. Ni hindi niya ako nakilala. Ano? Nawala ba ang memorya ni Lily? Nagulat si Yvonne, nag-aalala siyang nagtanong, paano nangyari iyon? Sinabi ni Chief Sullivan na nagkaroon siya ng utak. Utak at na humahantong sa pumipili pagkawala ng memorya, sabi ni Daryl habang ngumiti siya ng mapait.
Grabe ang pakiramdam ni Yvonne nang marinig iyon. Kinagat niya ang labi at tahimik. Makalipas ang ilang sandali, determinado siya nang sinabi niya, Daryl, I don't mind sharing you with Lily. You should get her back. Daryl was shocked to hear that. He did not expect Yvonne say that. He did not know kung ano ang sasabihin, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Yvonne. Bumuntong hininga si Yvonne at idinagdag, Daryl, you have to get ang likod niya. Inaalagaan ka niya. Niyakap siya ni Daryl ng mahigpit at bumuntong hininga. Hindi na niya ako naaalala. Marahil ito ay kapalaran na mangyari, siguro hindi ako tinadhana na makasama siya. Ikaw, nanginginig si Yvonne habang nakatingin kay Daryl. Napagpasyahan mong sumuko kay Lily? Tumango si Daryl. Sa totoo lang, alam ko na si Lily. Inalagaan din ako, ngunit hindi. Ako gusto ng pamilya Lindon. Kahit na manalo ako sa kanya, lilikha pa rin sila ng mga problema para sa amin. Kaya, napagpasyahan kong sumuko. Kinagat ni Yvonne ang labi niya nang marinig iyon. Mabuti na. Tinapik ni Daryl ang kanyang ulo. Let's go. Hayaan. Naman. Tumango si Yvonne at nagpasyang huwag na itong isipin pa. Hawak niya ang mga braso ni Daryl at masaya silang naglalakad patungo sa beach. Sa tirahan ng Darbay. Malugod na tumayo si Abbess Mother Serendipity, siya ay nagulat. Seryoso ka ba? Totoo ba? Tanong ni Abbess Ina Serendipity habang nakatingin kay Jin. Guro, totoo ito. Nawasak ang sekta ng Kunlun, sagot ni Jin. Hindi rin siya makapaniwala. Ang balita tungkol sa Kunlun sect ay kumalat sa lahat ng sulok ng lungsod. Ang Kunlun sect, isa sa 6 na sekta, ay nawasak. Sino ang maniniwala dito? Ang buong bundok ng Kunlun ay bakante. Nagkaroon. Walang umalis. Ang 10,000 na mga miyembro ng Kunlun na nagbabantay sa bundok kasama ang sekta ng Master, si Leroy Henderson, ay nawala. Gayunpaman, wala ring mga katawan. Ang natitira lamang ay dugo sa mga bakura ng bundok. Sinabi ni Chester sa kanyang mga tagasunod na itatakan ang lahat ng mga kalsada. Napatungo sa bundok sa panahon ng pag-atake. Siya nagkaroon pinamamahalaang upang makuha ang lahat ng mga kasapi Kunlun kapag sila ay sinubukan upang makatakas mula sa bundok. Iyon din ang dahilan kung bakit walang nakakaalam kung paano nawasak ang sekta ng Kunlun. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito, nag-alala ang lahat ng sekta. Master, sa palagay mo Daryl iyon? Mahinang tanong ni Jin. Ang ilan sa mga miyembro ng MA ay nanginginig nang marinig iyon. Mga 3 araw na ang nakakalipas, sa pangunahing bulwagan ng Hexad School, nagbabala si Daryl na sisirain niya ang sektang Kunlun sa loob ng 3 araw. Narinig iyon ng kalahati ng Donghai City. Pangatlong araw noon. Siya ba yun? Manahimik ka. Huwag mong ikalat ang chismis, Abbess Mother Serendipity said. Paano niya magawa iyon? Alam mo, bang may libu-libong mga miyembro sa bundok? Kunlun Sect Master Leroy ay isang antas 4 na martial santo. Sino si Daryl? Paano kaya nawasak niya ang buong Kunlun Sect? Papatayin siya ng master ng sekta na si Leroy sa pamamagitan lamang ng isang pisngi ng kanyang daliri. Sino sa palagay mo ang gumawa niya noon, Guro? Tanong ni Megan.